pelikulang ito ay isinalin sa Tagalog ni Miss Ribat 75. Huwag ka na pumalang, masasalaan mo lang Balik sa akin yung phone ko! Bigay mo na yan. Titingnan ko lang naman kung anong laman eh. Ikaw magkalala, babalik ko rin sa'yo. Kunin niyo na lahat ng laman ng bag. Bantayan nyo! Huwag lang ang phone ko, please lang! Ibigay mo sa akin yung phone ko! Sandali, huwag ka maalam. Ibibigay naman namin sa mga yan. Dito ka na. Ibigay mo sa akin yung Sa ginagawa mo eh. Sabi ng dito ka lang. Huli na. Nasaan ang phone ko? Ang phone ko? Nasaan na yun? Ang phone ko? Yana. Madali lang, hindi ba? Hindi ka nahirapang lokohin ang isang bulag na tulad ko. Madali mo ako napaniwala. Magic drug. Pang-euthanasia pala. Bakit hindi mo ako pinatay? Bakit hindi mo pa ako pinatay? Napakadali lang nung gawin. Bulag ako, hindi naman kita makikita! Bakit hindi mo pa ako pinatay? Bakit? Bakit hindi mo pa ako pinatay? Bakit? Wala siyang nagpakita. Pare, sino ba yun? Siya si Sander O. Anong klaseng gangster ka ba kung hindi mo siya kilala? Ay! Hoy! Mukhang naisa na ko ngayon ng Sander na yun, ah. May ibubuga pala siya, eh. Ang sabi ni Cindy nun, kailangan mo raw ng pera. Tama ba? Kaya ka lumapit sa akin. Exciting siguro, no? Wala akong alam sa pakay mo sa akin. Kahit sa last will ko, ikaw lang ang isinulat ko doon. Tuwang-tuwa ka siguro nun.
Bakit hindi mo pinainom sa akin? Para natapos na. Bakit? Dahil tao ka? May konsensya ka rin? At kahit pera lang talagang kailangan mo. Nung magkasama tayo, at tumayo ka bilang kuya ko, habang nakikita mo ako masaya at masigla, naawa ka ba sa akin? O baka naman, hindi mo ako pinatay dahil takot ka na mahuli ka? Kung hindi yun ang Kung dahilan... hindi yun ang dahilan, baka naman dahil mahal talaga kita. Ang pil, para yun sa akin. Naisip ko lang na, bakit nga ba ako nabubuhay? Ano bang silbi ng buhay ko? Kahit gaano ko pag-isipan, wala akong dahilan para mabuhay. Kaya bakit nga ba pinipilit ko pa rin mabuhay? Kahit mamatay ako, walang maaapektuhan kahit isang tao. Kung mamatay ako ngayon, wala namang magbabago sa mundo. Pero, nung nakilala kita, at nagkasama tayo, tama na. Ganito ang mangyayari. Mawawala ako sa buhay mo. Sa ganun, matatapos na ang lahat. Diba? Aalis ka na? Oo. Grabe. Napakabilis naman nun. Take care. Kumain sa dito. Uy, ano ba? Miss, ingat! Yona, Di ba tatapusin mo na? Para sa'yo, kapag umalis ka, matatapos na. May iiwan lang ako. Pero dahil umalis ka, tapos na! Umalis ka na! Tapusin mo na! Iiwan mo na ako! Yona! Yona! Gino! Dali mo rito yung kotse! No! Tulong! Nasa mong emergency room! Dun! Nandun! Ang utang ba niya? Delikado ba si Yona kay Sander? Dahil sa $7.8 million na utang? Paano yun umabot ng ganong kalaki? Isa siyang gambler dati at nagnakaw siya ng pera sa isang sponsor. Malapit na ang deadline na ibigay sa kanya. Sa ngayon, 3 days na lang bago ang deadline. Hindi pa rin ako convinced na ang lalaking yun ang tunay na kapatid ni Yona. Mas gusto kong malaman ang tungkol sa Sander O na namatay na. Alam mo ba kung paano nabuhay ang Sander O na yun? I'm not sure pero lumaki yata siya sa isang orphanage. Sa orphanage ba ka mo? May idea ka rin ba kung aling orphanage yun?
Sa Hope. If I remember it right, sa Barham Orphanage. Pag-iisipan ko ang request mong yan. See you some other day. Pwede ko bang malaman kung bakit ka nakipagkita kay Sora? Hindi ka naman naniniwala sa akin, di ba? Bakit kailangan ko pang ipaalam yun sa'yo? Sa banda rito, may napakalaking brain tumor. Nag-relapse siya. Haba maaga, dapat maoperahan siya. Doc? Ano to? Hindi na pwedeng operahan ng ganito. Ikaw talaga. Bakit ba pinapaasa mo pa sila? Kaya hindi ka talaga dapat magkatiwalaan eh. Mag-inom tayo sa susunod. Di ba siya ang ate ni Rocco? Parehong may topa ka magkapatid na yun. Ate Olive! Ate Olive! Operahan niyo si Yona. Bakit? Walang pag-asang manalo sa game na to. Anong game? May isang taong mamamatay. Laro lang ba yun para sa'yo? Doktor ka ba talaga? Kung hindi ito laro, ang mga pagsusugal mo, yun ba ang laro? Ang lifestyle yun ni Rocco, ganun ba ang tunay na laro? Ang kapal din ng mukha mo. Ate Olive! Ate Olive! Nagising si Yona. Nakipagkita ako sa isang shareholder natin umatin sa confidential meeting. Nag-take over na si Leo Lee sa mga non-operational plant na hawak ng Yunso Corporation. Iniisip nila na ikaw ang nasa likod ng ginawa niyang yun, Heidi. Wala akong natatanggap na report. Kung meron ako natanggap, hindi na sana natin kailangang pag-usapan ng mga pangyayaring ito. Sa mga shareholder natin, may kumakalat daw na usap-usapan na si Director Jung ng K-Company ang dapat na maging president dahil loyal siya kay chairman. Paano si Yona? Para sa kanila, mas makakabuti na rin yung kay Yona. At gusto rin naman ni Yona ang makakabuti sa kumpanya. Hindi mo ba naiintindihan, Atty. Jiang? Tatanggalin nila ako sa Excel at sasabihin nilang para yun kay Yona. Gagawin nilang gusto nila kapag nawala ako. Si Director Jung, loyal daw siya kay chairman? Bukod sa akin, meron pa bang ibang tunay na loyal kay chairman? Sino niloloko nila? Di ba alis ka na? Umalis ka na? Bakit nandito ka pa? Para sa inyong mga nakakakita, napakadaling sabihin na aalis kayo. Ang mga bulag naman na katulad ko, kami ang laging naiiwan. At wala kayong pakialam. Hindi ba? Anong sabi ni Doc?
Nag-relapse. Ang tumor. Kung ganun, tama ang kutob ko. Surgery lang yan. Gagaling ka rin. Yun din ang sabi nila nung 6 years old ako. Surgery lang ang kailangan. Chemotherapy lang ang kailangan. Basta hindi na yan magre-relapse. Puro salita. Madali eh. Yana. Ayos lang kahit hindi ka okay. Umiyak ka. Ayoko. Hindi ako iiyak. 쉽게 상처받고 쉽게 눈물 나고 쉽게 아프던 날 기억하나요 지금도 그래요 여전히 같아요 이런 날 보면 어떨까요 쉽게 돌아서도 쉽게 멀어져도 쉽게 잊지 못할 그댈 알아요 여전히 이런 날 아직도 이런 나를 본다면 바보라 하겠죠 원하고 원해요 그리고 하나 아프고 아파도 그래도 한번 닳고 달아질 때도 눈물이 마르지 않아도 혹시나 Ang ganun pag-iyak ni Sander. 적어도 Isang beses ko lang nakita yung dati. Nung namatay ang kapatid ko sa ospital. Naalala ko. Anong pakiramdam to? Ang labo. Hindi naman ako nagagalit. Hindi rin ako nagsiselos. Bakit ganito? Gusto mo bang gisingin ko sila? Bukas na ang deadline mo. Naalala mo? Yung 3-day deadline na binigay ko sa'yo?
komportable, matulog ka sa sahig. Ayoko. Tatabihan kita. Hanggat di pa ako umaalis, gusto kitang makatabi. Okay din pala magkasakit kung minsan. Kung iba ang sitwasyon ko, kapag nakita nila tayong ganito, siguradong magagalit sila. Ano hindi pa oras? Gusto mo na ba talagang mamatay? Binabantayan kayo ng Rocco at Sora. 26 days na lang ang natitira sa atin. Makipagkasundo ka kay Leo. Pwede natin ipang-blackmail to. Tapos tumakas na tayo. Hindi ko siya iba-blackmail. Hindi siya papayag. Paano ka nakakasigurong hindi siya papayag? Sinabi ko na to dati. Hindi na natin problema kung saan siya kukuha ng $7.8 million. Kung wala siyang ganong halaga, edi benta niya ang bahay niya o ang bahay ng pamilya niya. Matalino naman siya eh. Makakahanap siya ng paraan para makakuha ng pera sa kumpanya. Hindi dapat si Leo. Si Secretary Wang ang Alamin mo kung saan ka lulugar. Malalaman niyang mahal mo si Yona. Ang mga salita at kilos mo, kung paano mo siya titigan. Ngayon pa lang sasabihin ko na, ikaw ang may taning dito, hindi si Yona. Kailangan mong mabuhay. Mabubuhay ako. Ano man ang mangyari sa akin. Kahit tambangan nila ako o saksakin ako ni Rocco, mabubuhay ako. Nung bata pa ako, nabuhay ako kahit iniwan ako sa ilalim ng puno nung winter. Pinagnakawan ko ang mga magulang mo. Kahit tinuring nila ako na anak nila. Ginamit ko sila para mabuhay ako. Pero hindi ako nakaramdam ng pagsisisi. Si Cynthia. Namatay siya dahil sa akin. Pero nagpatuloy pa rin ako. Kaya hindi nila ako mapapatay. Kasama kita, Gino. Si Cindy rin at saka... Napakarami kong dahilan. Para mabuhay pa. Anong iniisip mo? Kung ano iniisip mo. Ako si Gino, ang kaibigan ni Sander. Kailangan namin ng $7.8 million. Ang deadline mo sa 1 linggo. Unang beses to na sinuway ko si Sander. Kung sumunod ka sa gusto niya, ako naman ang papatay sa'yo. Nawala na talaga siya sa akin. Nagsiselos ka? Huliin natin si Secretary Wang. Saka na lang tayo mag-date kapag natapos na yun. Ikaw talaga, ang cute-cute mo! Hindi siya lilipat ng hospital. Kahit anong treatment pa ang kailanganin. Mananatili lang doon si Yona. Si Dr. yun ang pinakamagaling na doktor sa bansa at siya ang doktor ni Yona. Kaya hindi ako papayag na manatili si Yona sa isang hospital na hindi ko kilala. As soon as possible, hindi. Lilipat si Yona ng hospital ngayon na mismo. Wala kang karapatang magdesisyon dahil employee ka lang. Bakit sinasabi mo yan? Hindi ka kasal kay Yona kaya hindi ka dapat nakikialam sa usapan. Manahimik ka na lang dyan. Bakit ikaw? Sino ka ba? Sa palagay mo ba naniniwala ako? Na kapatid mo si Yona? Hindi. Hindi ako naniniwala. Pero dahil naniniwala si Yona, sumasakay na lang ako sa gusto niya.
Yan din ang nararamdaman ko. Dahil wala namang sinasabi si Yona. Iniisip ko na lang na kunwari, matinukang employee, kasambahay, at ihaya. Iniimbestigahan niyo ba ako? Para malaman niyo, iniimbestigahan ko rin kayo. Kapag pareho na tayong may magagamit na alas laban sa isa't isa, magkita ulit tayo at tapusin na natin to. Pero habang wala pa ang araw na yon, si Dr. Cho ang mag-aalaga kay Yona. Attorney Zhang! Attorney Zhang! Sinabi ko na sa'yo, huwag kang gumawa ng ikasisira ng company! Miss Heidi, ano bang ibig mo sabihin? Ang Yunsu Corporation! Wala na engagement. Miss Heidi! Binablockmail ako ni Gino. Naiintindihan kong wala kang tiwala kay Leo. Pero pati ba naman kay Heidi? Ang kapatid ko, hindi siya nabulag dahil sa tumor niya. Nung bata pa si Yona, ipinagamot ang brain tumor pero napabayaan ang mata niya. Sa ganung paraan, pwede niyang gamitin si Yona. Kalokohan lang yan! Matagal ko nang kasama si Heidi. Alam ko kung anong nararamdaman niya. Tinuturing na niyang anak si Yona. Ang lakas ng loob mo, napagdudaan siya. May ebidensya ako na nagpapatunay na sinadya niya yun. Kung may ebidensya ka, dali mo sa akin. Hindi pwedeng puro salita lang. Sa ngayon, hindi rin ako magtitiwala sa'yo. O sige. Kumusta na? Ano nang result ng fingerprint? Yona, saan ka pupunta? Magpahinga ka. Gusto kong kausapin yung doctor. Si Dr. Jason Cho. Pakihatid ako sa kanya. Okay. Miss Yona? Oh, bakit nandito ka? Tatanungin ko uli kayo. Kung nagkataon na kayong nasa katayuan ko ngayon, sabihin nyo, mag-undergo ba kayo sa surgery at chemotherapy? Please answer me honestly. Oh, walang duda. Kung ganun, mawawala na ang sakit ko? Matatapos na ang paghihirap ko at hindi na yun babalik? Kung ganun, pwede na ba akong mabuhay na maayos? Ibig sabihin, wag na akong umasa. Anong sabi ng doktor? Yona! Yona! Bakit? Uuwi na ba tayo? Hindi. Pupunta tayo sa hospital ni Dr. Yun. Sabi mo kanina uuwi na tayo. Hindi ka pwedeng umuwi. Ihinto mo ang kotse. Ihinto mo! Tuloy lang. Huwag, Chairman! Yona! Yona! Nababaliw ka na ba?
ako! Ano bang nangyayari? Saan mo ako dadalhin? Ha? Pupuntahan natin yung doktor na nakilala nyo nung high school. Yung doktor na nagsabing may retinitis pigmentosa si Yona. Sandali lang. Bakit alam mo yun? Nasa diary ni Yona. Huwag mo na akong paikutin. Sakay na. Kuya, sinabi ko kay Ma'am Heidi na... Sumakay ka na lang! Okay. Magsilabas kayong lahat! Ngayon na! Labas na! Magpapasurgery ka. Kahit ayaw mo. Hindi ako magpapasurgery. At hindi rin ako mag-undergo ng treatment. Bakit? Gusto mong mamatay? Yun ang plano ko. Ngayon na kita nasaktan ng ganyan. Sa tagal ng pagsasama natin. Napakaraming beses mo na ako sinampal. Pero ngayon lang kita nagawa saktan. Alam ko. Sabihin mo nga, ito ba ang paghihiganti mo sa akin? Kailan mo pa plinano na pahirapan ako ng ganito? Mula pa nung 6 ka? Nung una na-diagnose na meron kang brain tumor? Iniisip mo rin ba na ginagamit lang kita? Kagaya ng company at ng mga nasa paligid mo? Sa palagay mo, pinatay ko ang daddy mo para sa kayamanan niya? At ginamit kita para makuha ang company? Iniisip mo pa rin bang pinilit kita magpakasal kay Leo? At ginawa kitang puppet para pagdating na araw ako magiging president ng PL Group? Sa kabila ng lahat, ganun lang makababa ang tingin mo sa akin? Hindi. Mali ka. Hindi ganun ang tingin ko sa'yo. Dati, inaamin ko nagdududa ako sa'yo. Para sa akin, hindi ka tao. Para kang halimaw. Kung may lakas lang ako, gusto sana kitang patayin. At ngayon, dahil hindi mo kaya yun, ganyan ka maghihigante? Magsisuicide ka na lang? Pero, nung isang araw may naisip ako. Kapag walang tao dito sa bahay, pwede mo naman akong itulak na lang mula sa itaas ng hagdan. Pero bakit hindi mo ginawa? Kapag natutulog ako, pwede ka naman pumasok sa kwarto ko at sakalin ako nang walang nakakaalam. Kaya bakit kapag pinupuntahan mo ako habang natutulog ako, hinahawakan mo lang ang kamay at noo ko? Kung ang company lang ang habol ko, hinayaan na lang sana kitang walang alam. Kung hindi kita tinuruan gumamit ng computer para sa mga bulag, kahit isang document wala ka mababasa. Pero, tinuruan din kita yun. Ayaw mo bang matuto ng Braille, di ba? Paulit-ulit mo ako sinasampal noon dahil doon. Pero minsan hindi ako sumuko. Utang mo sa akin kung ano ka ngayon. Naaalala ko. Yona, sa'yo ang company na to. Kung gusto mong makuha to, kailangan mo itong matutunan. Ito lang ang paraan para mabuhay ang isang bulag na katulad mo sa mundong ito. Kaya matuto ka. Naalala ko pang sinabi mo na. Yona, magpa-surgery ka. Mabubuhay ka kapag ginawa mo yun. Ano naman kung mag-relapse? Pwede namang ulitin eh. Yona, magpa-surgery ka. Pero pagod na ako. Ayoko na. Gusto kong ikasal. Malapit na umalis si Kuya.
Bago niya ako iwan, gusto ko makita ko ng kuya ko na maganda. Kapag kinasal na ako, kahit pa paano, hindi niya na ako alalahanin. Yun ang gusto ko. Sige! Pagsusuotin kita ng wedding dress. Alam ko naman na lahat ng babae ang pangarap makapagsuot ng wedding dress. Gawin na lang natin pareho. Sabay natin i-prepare ang kasal mo at ang surgery. Hindi ako magpapasurgery. Hindi. Magpapasurgery ka pa rin. Madali lang para sa akin na pilitin ang isang bulag na sumunod sa akin. Itutuloy natin ang away na ito hanggang sa babalik sa'yo ang gana mo na mabuhay. Umakyat ka na. Nandyan ba? Parang wala eh. Alam mo ba ang pangalan niya? Something like quack. Hindi ko na naaalala eh. Excuse me. May ophthalmologist ba rito? Na nagngangalang Dr. Quack? Nandito ba siya sa hospital na to? Kuya Sander! Kuya! 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 Kung tama ang pagkakaalala ko, 10 years na mula nang nagsimula siya ng sarili niyang practice. Alam mo ba kung saan na siya located ngayon? Sorry, hindi ko alam eh. Alam ni Miss Heidi, na lumapit ka lang kay Yona para makakuha ng pera. Pero meron siyang hindi alam. Hindi niya alam na hindi ka talaga kapatid ni Yona. Kung hindi mo ako pinuntahan dito ngayon, sasabihin ko na sana kay Miss Heidi ang lahat. Pero, tumating ka. Ayos lang sa akin yun. Kahit pumunta ako rito, sabihin mo pa rin kay Secretary Wang, wala akong pakialam sa mga taong hindi tapat. Kahit lokohin mo uli ako ngayon, wala na akong pakialam. Parusa sa akin to dahil pinatulang kita noon. Pero sana, wag mo naman sanang lokohin si Boss Kim. Siya ang bumuhay sa buong pamilya mo. Kinuha niya ang isang batang patapon na katulad mo at ginawa ka niyang kagalang-galang. Hindi ganun ang pagmamahal. Alam ko ang tungkol sa pagmamahal. Obsession ang nararamdaman mo sa akin. Ang pagmamahal, madali lang naman eh. Kapag umayaw ang isa sa inyo, tapos na kayo. Kapag pinilit mo ang taong hindi ka naman mahal, obsession yun. Hindi kasunduan ang pag-ibig, kaya walang pagtataksil. Dahil pinili mong mahalin ang taong yon, hindi mo siya pwedeng angkinin o ipagmayabang sa iba. Kung namimilit ka lang, hindi pagmamahal ang tawag doon.
Gusto mo ba talaga siya? Ang bulag na babaeng yan. Isusugal mong buhay mo para sa kanya. Minsan sa buhay ng bawat tao, naiisip ng lahat ang magpakamatay. Kung mamamatay ako, ito na ang tamang panahon. Ayos lang sa akin. Pero kuya lang ang tingin sa'yo ni Yona. Kapag nalaman niya ang totoo, for sure mawawala siya sa'yo. Alam ko. Kapag nangyari na yun, aalis na ako. Sige! Kung yan ang gusto mo, sasabihin ko kay Miss Ivy ang tunay na pagkatao mo! Nagkita kami kahapon. Nakipag-break na ako kay Wendy Han. Nakuha ko ng mura ang Yunsu Corporation dahil bigla sila nag-collapse at naisip ko mapapakinabangan natin sila. Sigurado ako magiging mahalagang part ng PL Group ang Yunsu. Magtiwala ka sa akin. Alam ko nang walang faithful na lalaki. Kaya nung nalaman ko na may tinatago kang relasyon, sinubukan ko na lang na palampasin yon. Para kay Yona, ang company ang buhay niya. Asahan mo na sa oras na pumalpak ka uli, yun ang magiging katapusan mo. Alam ko yan. Mas importante ang surgery kaysa sa kasal ninyo. Kung may ipapasok pang surgery bago ang kasal ninyo, yun ang magiging priority. Isang araw lang naman tapos na ang kasal namin. Samantalang kapag nagpa-surgery siya, matagal pa ang recovery. Sa tingin ko... Sige, ikaw nang bahala. Hanapin mo ang orphanages dito na may pangalang Borang at i-email mo sa akin. Ngayon na. Pupuntahan ko muna ang family ko. Plano ni Yona na bisitahin ang magiging in-laws niya bukas. Gusto ko sana siyang samahan. Pero ang kuya raw niya ang gusto niyang makasama. Ang mas importante ngayon, makapagpa-opera siya kaagad. Akala ko hindi mangyayari ito. Nagkasundo tayo sa isang bagay. Pero mas pinili niya magpakasal kesa magpa-opera. Dahil doon naisip kong pagsabayin ng preparation ng kasal at ng surgery niya. Si Yona, nasan siya? Sa kwarto niya. Si Gino nga pala. Alam mo bang binakmail niya si Leo Lee? Wala kaming sinasabi pero alam namin ang totoo na matagal nang may ibang babae si Leo. Gusto namin yung pagtakpan kaya hindi na namin yun inintindi. Gusto kong ikaw na magsabi kay Gino na hindi kami magbibigay ng pera. At mag-ingat ka nga pala. May tiwala sa'yo si Yona kaya hinahayaan lang muna kita sa ngayon. Pero kapag naoperahan na siya, tapos ng pagpapanggap mo bilang kuya niya. Wala akong pakialam sa mangyayari sa akin pagkatapos ng lahat ng to. Pero, kung mapapahamak man ako, sisiguruhin kong katapusan mo na rin yun. Bakit? Tingin mo sa akin ngayon wala na akong hiya? Kahit mamamatay na ako, gusto ko pa rin magpakasal. Gawain niyo nang wala ng hiya, hindi ba? Di ba? Kaya ba hindi mo ako kinakausap? Hindi ko alam kung magtatagal ang kasal namin ni Leo o hindi. Pero kung magiging kanya man ng PL Group, at least nagawa ko ng part ko sa company. Hindi ba? Ang surgery. Sabi nila, pinakamagandang babae kapag naka-wedding dress. Wait and see. Yona, Ang natitira nating oras, gawin na lang natin yung masaya. Malapit na yung matapos eh.
kotse ko. Alam mo ba kung magkano yan? $200,000 yan. Wala namang license ang kapatid mo eh. Diba? Jamie, kaninong kotse ba yan? Sa papa ng kaibigan ko. Excuse me! Excuse me lang! Anong gagawin ko? Ano ka ba? Bakit mo ito ginawa? Paano na yan? Bakit ba kasi napakamahal eh? Tumigil ka na. Ikaw naman palpak dyan. May gana ka pa magingay! Kuya, saan ka pupunta? Maupo ka lang dyan. Saan ka ba pupunta? Uutang ako kay Boss Kim. Nababalo ka na ba? Yun lang ang paraan eh. Ayoko malaman to ni na Papa. Sandali! Ano bang dapat kong gawin? Si Boss Kim lang ang kilala ko na may ganung pera. Huwag kang mag-alala. Huminahan ka lang muna. Mag-isip tayo. Sabihin natin kay Sander. Makakahanap tayo ng paraan, okay? Kuya Gino! Akala ko mamamatay na ako. Oy, kuya. Huwag kang mag-alala, wala nang problema. May kaibigan akong lalaki na magbabayad ng settlement. Anong ibig niya sabihin? Ewan. Sandali lang! Excited na ako. Gusto ko na makilala ang parents ni Leo. Konti lang ang alam ko sa kanila. Pero hindi ba mababait ang mga nakatira sa farm? Ano sa tingin mo, kuya? Ikakasal kami, mga 1 week bagong pag-alis mo. Dapat sumama kayo sa honeymoon. Ikaw, kuya, si Gino, pati si Cindy, tayong lahat. Masaya yun. Oo nga pala, kailangan natin gumawa ng invitations. Okay rin ang simple lang. Yung kasal na family lang ang kasama. Dapat maimbitahan din natin ang company shareholders. Si attorney dyan ang master of ceremonies. At habang naglalakad ako sa aisle, kuya, nakahawak ako sa kamay mo. Bakit hindi ka sumasagot? Huwag mong sabihin, gusto mo maglakad ako sa aisle na nag-iisa lang. Huwag mo yung gawin sa akin. Hindi kita mapapatawad nun. Lumabas ka. Bago tayo pumunta ng meeting, pag-usapan muna natin yung details ng kasal nyo. Gusto ko sana hingin ng tulong niyo. Kailangan namin makatakas ni Sander at kailangan makakatulong sa amin na makalabas ng bansa. Handa akong ibigay sa kanya ang perang kailangan niya. Dahil in love pa ako sa kanya hanggang ngayon. Pero hindi basta-basta maayos ng perang problema niya. Kailangan naming makahanap ng safe na lugar. Kaya tulungan niyo kaming makatakas ng walang nakakaalam. Kung pagbibigyan niyo ang request ko, hindi na kailangang masira ang image ng PL Group at tahimik na kaming mawawala sa buhay niyo. Bakit ganito? Nawawala ang picture niya rito. Ang alam ko, nandito lang yun eh. 2 buwan na mula nung may pumunta rito na hinahanap din yan. May iba pang nagtanong tungkol kay Sander, oh? Oo, sa pagkakatanda ko, isang dalaga. Saang orphanage nagmula si Sander, oh? Sa Hope. If I remember it right, sa Boram Orphanage.
Pasensya na kayo, pero may access ba kayo sa ibang orphanage? Gusto ko kasing mahanap ang isang Hope Orphanage. Sige po, hahanapin ko po. Hindi po nagkaroon ng isang Sander o sa Hope Orphanage. Okay, thank you. Hello, mag-inquire lang po ako. Nagkaroon ba ng batang ang pangalan ay Sander o dyan sa orphanage ninyo? Eto po. Picture namin ito ni Sander noon bago siya umalis. Tingnan nyo. Nasa kaliwang braso niya ang pilat. Hindi ang totoong Sander ang lalaking yun. May magaling na wedding planner company. Sila ang kinukuha ng mga milyonaryo. Ipaubaya mo na sa kanila ang lahat. Ang wedding ring, mga invitation, ang wedding dress. Pati sa honeymoon, sila na ang bahala. O sige, sila nang bahala. Si Leo, may babae siya. Ang alam ko, tapos na ang episode na yun. Paano kung nagnakaw siya ng pera ng company? Mahihirapan siyang gawin yun. Nandyan si Secretary Juan. Grabe. Ibang klase ka talaga. Bilib na ako sa'yo. Bakit ganyan ka? Anong problema? Maganda, mabait, sophisticated, matalino at mayaman. At bukod pa ron, hindi ka rin takot mamatay. Grabe, ibang klase ka talaga. Ano bang problema? Napaka-boring mo kasi. Kahit papano, lamang ako sa'yo sa isang bagay. Gaano man kahirap ang sitwasyon ko, pinipilit ko pa rin mabuhay. Mali ako ng akala. Hindi mo pala ako naiintindihan. Pasensya ka na. Sabi mo, naramdaman mo na dati na gusto mo nang mamatay. At dahil doon, kaya ka merong ganong gamot. Mali ang intindi mo. Kapag nakikita ko ang gamot na yon, gusto ko mabuhay. Hindi ko binalak na magpakamatay. Mahal ko ang buhay ko. Kung gusto mong mabuhay, mabubuhay ka. Pero kahit na gustuhin ko, hindi ako mabubuhay. 6 years old pa lang ako, nag-aanda na ako. Na pagdating ng araw, kapag mamamatay na ako, mamamatay ako ng may ngiti kagaya ngayon. At pakiramdam ko malapit na ang araw na yan. Sa mga sandaling magkasama tayo, kahit gaano pa yun kasarap sa pakiramdam, hindi ako pwedeng magpadala sa tuwa. Ayoko yung hanap-hanapin. Magiging kaawa-awa lang ako at pag naiwan ako mag-isa, hindi ko yun matatanggap. Matagal na ako nakahanda sa mga mangyayari. Kaya naman, huwag mo akong pakialaman. Huwag mo rin akong paasahin. Tara na. Hello, Leo. Sa daan papuntang Shinhe, merong isang coffee shop. Dumaan ka rito. Ano bang plano mo? Aalis na ako. Iiwan na kita dito. Alam mo, wala kang kwentang magsinungaling. Akala mo maluloko mo ako? Ayaw mo namang mamatay. Gusto mong mabuhay. Natatakot ka lang na sa oras na aminin mo yon, kaaawaan ka ng ibang tao. Ayoko sanang sabihin sa'yo. Pero sa ginagawa mo ngayon, mas nagiging kaawa-awa ka. Huwag kang umalis. Samahan mo lang ako. Kailangan kita. Gusto mo maging masaya tayo hanggang sa mamatay ka? Kontento ka na ba sa ganun lang? Hindi ganun ang mangyayari. Hanggat hindi mo sinasabing gusto mo pang mabuhay, hindi mangyayari ang gusto mo. Saan ka pupunta? Dito ka lang. Bumalik ka rito!
Si Ate Olive. Ang kapatid mo. Sana siyang mag-opera kay Yona. Mabait siya. Rocco, iligtas niyo si Yona. Rocco, tulungan niyo si Yona. Maawa ka. Babalik ako bukas. Pati sa makalawa, babalik ako. Hindi ako titigil. Papatayin mo naman ako, di ba? Iligtas niyo lang si Yona. Iligtas niyo ang inosente. Ayoko matulad siya kay Cynthia. Iligtas natin siya. Rocco. Rocco. Naku! Ano nangyari sa mukha niyo, sir? Sorry kung late na ako tumawag. Ito po bang Hope Nursery School? Itatanong ko lang kung nagkaroon kayo ng student na nagngangalang Sander O. Naging student dyan ang batang yun? Si Joseph. Ako to. Alam ko, nakakakita ko. Bakit ganyan ka magsalita? Naiisip mo ba na baka nasasaktan ako sa mga sinasabi mo? Oo, Ba't sinasabi mo pa rin? dahil sinaktan mo ako, binabalik ko lang sa'yo. Kahit kailan hindi kita sinaktan. Yan ang akala mo. Bumalik ka na sa kwarto mo. Mag-usap tayo. Tungkol saan? Kapag namatay ka na, kung mamimiss kita o hindi, tungkol ba doon? Kung ano ang mararamdaman ko kapag iniwan kita, tungkol ba doon? Gusto kong pag-usapan natin ang marriage meeting. Ang parents ni Leo, mababait naman sila. Paano mo nasabi, hindi mo pa sila nakita? Sige, tsaka na lang tayo mag-usap. Sugatan ako ngayon. Ginulpi ako. Marami akong sugat sa mukha ko. Putukan labi ko. Pero, hindi mo nakikita ang mga sugat ko. Paano? Ayaw mo namang makita eh. Ayaw mo magpa-opera. Ayaw mo nang gumana ang isip mo at ang mga mata mo. Ano nangyari sa'yo? Saan ang masakit?
Di ba ayaw mo ako makita? Kasinungalingan lang na gusto mo ako makita. Tama ba? Kasinungalingan nga yun. Yun ba ang gusto mong marinig? Hindi! Hindi yun ang gusto ko marinig. Sawa na ako sa pagsisinungaling mo sa akin. Kaya ngayon pa lang, aalis na ako dito. Bakit ka pa bumalik? Bumalik ka ba para gawin to sa akin? Hindi. Hindi ako bumalik para saktan ka, Yona. Mali ka. Pero kung alam ko lang na ganyan ka ka-selfish, hindi na sana kita binalikan pa. Pinagsisisihan ko na yun. Anong kailangan mo? Bakit nandito ka pa? Gustuhin mong mabuhay. Gusto kong mahalin mo ang buhay mo. Meron ba yung pinagkaiba? Hindi naman ako mabubuhay eh. Akala mo ba ayaw kitang makita? Hindi! Gusto ko kitang makita! Mula nung bumalik ka, lagi kitang hinahanap-hanap. Kaya bakit ganyan ka? Bakit pinapahina mong loob ko? Ginugulo mong isip ko. Bakit ba gusto mo pa ako mabuhay? Yun ba ang gusto mo? Ayoko. Ayoko nang mabuhay.